yung makita natin ebidensya na walang tao. Yan po, pakikita lang natin, baka tayo makasuhan. Walang church gathering ngayon, pero ito po ay live stream. Makikita natin ang libo-libong mga anghel na kasama natin sa umagang ito. Walang mga silya, walang tao, but we are worshiping the Lord in His goodness and in His holiness sa kanya-kanyang tahanan. Po, pinakita natin kasi baka akala nung sumusuway tayo sa protocol ng government. Hindi po. At ginagawa natin dito sa loob ng bahay-sambahan namin na gawin ang pagsamba ang live stream. Pero ganun pa rin po sa kanya-kanyang tahanan ang ating pagsamba. So praise God, umawit tayo sa Panginoon. Awitin natin, I sing praises to your name, and let's continue to worship the Lord. God is good, hallelujah. I sing praises to your name, oh Lord, worship to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised.
sa umagang ito, na anumang mangyari, ikaw ay kasama namin. And we are worshiping you, Lord, in the Spirit and in truth. Salamat, Panginoon. Tinatanggap mo ang aming pagsamba. At sa umagang ito, Panginoon, anoint your people, Lord. Maging yung mga nasa kanya-kanyang tahanan na sumasamba sa iyo, anoint them, O Lord. Anoint us. Refresh us with your fresh anointing of wisdom and revelations, Lord, so that we may understand the deep things of the Holy Spirit. And Lord, reveal yourself to us sa umagang ito. Thank you, Lord. And in the name of Jesus, we bind all demonic spirit ng distraction, all demonic spirit ng confusion in the name of the Lord Jesus Christ. In the name of Jesus, we declare victory sa lahat ng mga kalaban, sa lahat ng mga demonic powers, rulers, powers of the darkness of this world, wicked spirits in high places and every principalities sa lahat ng lugar sa buong mundo. We declare our victory laban sa kanila. In the name of the Lord Jesus Christ, we are more than conquerors. Maraming po salamat, Panginoon. Binubuksan namin ang makapangyarang salita mo, and as we hear, believe, and receive your words, we will be filled with life. Because your word is the word of the living God. Your word is alive, full of power, full of life. At sa umaga ito, we will be filled with life. We will be clothed with the thickness of your glory, eternal glory. Thank you, Lord. And we will be filled with your Spirit, for your word is Spirit. Panginoon, maraming po salamat, at habang tinatanggap namin ang salita, heal your people. Lahat, Panginoon, na nakatuot, nakikinig ng salita, will be healed from all kinds of sickness and disease, at walang limitation sa iyong kapangyarihan. Sinabi mo, Panginoon, if you can believe, all things are possible to him who believes. And with God, all things are possible. Salamat, Panginoon, lahat sa amin posible sapagkat kami nananampalataya sa Diyos ng kaposiblihan. And all glory and honor belongs to our Lord God, the Savior, King of Kings, Lord of Lords. Walang iba kundi ang aming Panginoon Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanya-kanyang tahanan. Amen. Yes. So, purihin ng Panginoon, isang magandang umaga. Ang ating pong pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos sa umaga nito, ang title po ay The Floating Axe Head. The Floating Axe Head. Ang lumulutang na ulong bakal na palakol. Bakal po yung ulo ng palakol, pero ito'y lumutang at nag-swimming. Pwede natin titlean yung The Swimming Axe Head. The Floating Axe Head. Marami po nagpipreach nito, no? Pero pag-usapan natin yung mga kapahayagan na ibibigay ng Holy Spirit sa umagang ito. Yung mga fresh revelation from the Holy Spirit. Okay. 2 Kings, buksan po natin ating Biblia sa 2 Kings, ikalawang mga hari, chapter 6. 2 Kings, chapter 6, verse 1 hanggang 7. Okay. Verse 1 hanggang 7. Now, the son of the prophet said to Elisha, Behold now, the place before we are living is too cramped for us. Please let us go to the Jordan, and let us each take from there a beam, and let us construct a place there for ourselves to live there. So he said, Elisha said, Go. Verse 3. And one of them said, Please agree and go with your servants. And he said, Elisha said, I will go. Verse 4. So he went with them, and when they came to the Jordan, they cut down trees. Verse 5, but it happened that as one of them was cutting down a beam, the axe head fell into the water, and he cried out and said,
"Oh, my master, it was borrowed." Verse 6. Then the man of God said, "Where did it fall?" And he showed him the place. He cut off a stick and threw it in there and made the iron float. Then he said, Elisha said, "Pick it up for yourself." So he reached out his hand and took it. Pinagpala ng Diyos ang kanyang salita. Napakaganda po ng revelation kapahigan ng Diyos sa passage ito sa Bible. Ito'y patungkol doon sa, alam nyo, nung panahon ng araw, panahon ni Elijah at Elisha, meron ng mga prophetic school noon. No? So si Elijah, merong isang estudyante, si Elisha. Yan ang dinisciple niya. Afterwards, nung na-rapture o kinuha ng Panginoon si Elijah, ang pumalit ay si Elisha. Na salo niya, kinuha niya yung itinapon ni Elijah na mantle niya na symbol of his anointing at napasa kay Elisha. At so si Elisha nag-flow, nag-function sa anointing, prophetic anointing, gaya ng anointing ni Elijah, except merong double na kapangyarihan. At doble din ang doble ang mga nagagawa niya. Bakit? Kasi nung kasama pa niya si Elijah, sabi ni Elijah, nung malapit na siya umalis, "Anong gusto mo? Pag alis ko, anong gusto mo?" Gusto ko po magkaroon ng iyong espiritu. A double portion of your spirit. Hindi lang spirit ni Elijah ang gusto niya, kundi double. At yung spirit na yun, word na yun, spirit, is the anointing of God. Sa Old Testament, binabanggit yung anointing as spirit. Then sa New Testament, doon na binabanggit na madalas yung salitang anointing. Kasi sa Old Testament, pag binanggit na anointing, referring ito sa oil na ibubuhos sa ulo ng taong i-ordain o taong itatalaga as king or as high priest. Hindi pa sila familiar sa word na anointing as na interchangeable sa word na Holy Spirit. So ang tawag nila sa anointing ay Spirit. So sa New Testament, ang tawag sa kapangyarihan ng Holy Spirit ay anointing. Interchangeable yun. So, ang anointing ay siyang Holy Spirit mismo. No? Na sa pag-aaral natin patungkol sa anointing, medyo atin lang ibinubukod ng konti. Pero, yun din ang Holy Spirit. Pag pinag-aralan ang topic na, ang subject na anointing, nagpo-focus tayo sa power of the Holy Spirit. Pero yun din ang Holy Spirit. So, sa Old Testament, ang Holy Spirit ay ay temporary na nananahan sa mga lingkod niya, ng mga prophets, yung gagamitin niya. Then afterwards, pag natapos yung assignment, umaalis uli. Unlike sa New Testament, ang presence ng Holy Spirit hindi umaalis sa mga mananampalataya. Sabi nga ni Jesus, He will be with you. He will be with you forever. Huwag ka lang aalis sa Panginoon. Okay. Ngayon, isang araw, itong mga estudyante sa prophetic ni Elisha, nagsabi kay Elisha, sabi sa kanya, kami po'y sikip na tayo dito sa ating tinutuluyan. Madami na tayo. Pwede po bang hayaan mo kami pumunta sa Jordan at kami gumawa ng ating lugar doon? Ay, sige, okay. At sabi nung mga estudyante propeta, pwede po bang sumama kayo sa amin? O sige, sasama ko. So, nagsisimula sila mag-construct doon. Pinagpuputol nila yung mga puno, no, para magtayo sila ng kanilang lugar o tahanan na doon sila maninirahan. So, itong mga estudyante ni Elisha, ganado ito, inspirado, no, excited. Yung isa, sa pagputol na ng kahoy, gamit yung palakol, natanggal yung ulo ng palakol at shoot doon sa tubig. Sa tubig sa ilog ng Jordan. Nandun sila sa Jordan. Lumubog. Napasigaw yung disciple ni Elisha na propeta, estudyante propeta. Naku po, natanggal yung ulo ng palakol. Hiram ko pa naman yan. No? Hiram ko pa naman. Sinawag nila.
Elisha, yung ulo ng palakol nahulog sa tubig. Hiram pa naman. Saan? So, tinuro kay Elisha kung saan nahulog yung ulo ng palakol. At tinuro, dito po, dito sa tubig. Ang ginawa ni Elisha, kumuha siya ng sanga, pinutol niya yung sanga o yung patpat. At kanyang inihagis doon sa lugar, eksaktong lugar, na pinagkahulugan nung bakal na ulo ng palakol. At alam niyo kung ano nangyari? Kapalit doon sanga, lumutang yung ulo ng palakol. Nag-floating. Nag-swimming. At sabi ni Propeta Elisha, damputin mo, kinuha yung ulo ng palakol ng disciple niyang propeta. So ano makikita natin dito? Merong revelation ang Holy Spirit sa atin sa umagang ito. Na ito yung tinatawag ko na the law of exchange. The law of exchange. There is great power in the law of exchange. There is spiritual breakthrough in the law of exchange. Tinatawag din niya sa isang banda na the law of sowing and reaping. Yung the law of exchange. So, pakikita ko sa inyo kung ano ang the law of exchange. Kung bakit ito ay mayroong power. No? Una-una, tinatawag ko itong the law of exchange kasi it is a spiritual law in the kingdom of God. Umiiral law. Pag sinabing law, ito'y umiiral, nagpapatuloy. No? Kahit kanino, ito ay e-epekto. Kahit kanino, kahit sinong gumamit, ito ay magkakaroon ng bunga. No? Kaya ikaw ay mananampalataya o hindi mananampalataya, itong the law of exchange ay merong epekto. Kasi kapag sinabing law, walang itinatangi yan. Like for example, law of gravity. No? Pag sinabing law of gravity, wala yang itatangi. Kaya ikaw ay presidente ng Pilipinas, kaya ikaw ay ambassador, kaya ikaw ay celebrity, kaya ikaw ay pinakamahirap na tao sa buong mundo, kaya ikaw ay pulubi. Wala itatangi. Ano yung law of gravity? What goes up will come down. Bumato ka ng isang material bagay pataas, hindi maaring hindi babagsak. Bakit? Law of gravity. Kahit mahirap, mayaman, artista, ang bumato niyan, lahat babagsak. What goes up will come down. That's the law of gravity. At, kaya sinawag na law, ito ay nagpapatuloy yan, continuous yan. Gawin mo yun sa Lunes, epekto. Maghagis ka, bababa. Martes, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, walang tatanging araw. Kaya nga law. Batas, umiiral. Kaya pag sinabing law, lahat ay nagsasubmit. Walang itatangi. No? Kaya yung law, yung batas ng tao, ginawang batas for orderliness, ibig sabihin, hindi yan nagtatangi. No? Pero pag may itinanging tao, ano yan, pinsan ko yan. Na-violate niya yung law, kaso pinsan ko yan, at ako'y barangay chairman, so excuse niya, hindi pwede. Kahit barangay chairman ka pa, kahit pinsan mo, gumawa, nilabag niya yung law, magbabayaran niya yung law. Magkakaroon ng consequences sa kanya. Okay, so itong law of exchange, makikita natin ito paulit-ulit sa Bible from Genesis to Book of Revelation. Marami niyang example. Nagbibigay lang ako ng ilan sa inyo. So, sa law of exchange, yun nangyari na lumubog yung bakal, imposible na yung bakal ay lumutang. Yan ay sa natural law ng physics, ang bakal, pag lumubog, pagka nahulog sa tubig, lulubog. No? Kasi bakal. Yan ang sa natural law. Pero, I tell you mga kapatid, ang supernatural ay higit na mas mataas kaysa sa physical. Ang supernatural or spirit realm ay mas mataas kaysa physical realm. In the physical realm, may mga laws of nature, no? Law of gravity, law of physics. Sa spiritual, in the world of the spirit, meron ding law, may mga batas, no? Na mas mataas ito kaysa sa batas
na physical. Okay. At kapag ka na-supersede o nasapawan ng supernatural law o ng law of the Spirit, ang physical law, mananaig yung law in the Spirit. Mananaig yung law in the Spirit. At yan, tinuturo sa atin ni Jesus yan. Hindi lang natin napapansin. No? Gumagamit lang ako ngayon ng terminology, law of the Spirit, law in the physical realm, law in the realm of the Spirit. Pero tinuturo ng Panginoon yan. At kaya sabi ko ngayon, sumagi ito, mas greater o mas makapangyarihan ang law in the realm of the Spirit kaysa law in the physical realm. Nasasapawan, na-overcome yung law sa physical. At tinuro sa atin ni Jesus at sa salita ng Diyos, tinuturo sa atin, isa sa nakapag-release o sabihin natin, nakaka-activate ng law in the Spirit ay ang pananampalataya. No? Kapag ang mananampalataya ay nanampalataya, sinampalataya na mangyayari, yung kanyang sinasampalatayang gusto mangyari, it will come to pass. No? At kapag siya'y connected kay Jesus, talaga it will come to pass. In the realm of the Spirit, walang imposible. No? Walang imposible. In the realm of the physical world, laging limited tayo. Limited tayo. Kaya nga, as physical being, hindi tayo pwedeng tumagos sa mga walls. No? Hindi tayo pwedeng pumunta basta-basta sa isang malayong lugar. No? Magsasakay tayo, maglalakad tayo. Physical being, for physical world, limited lagi tayo. Unlike sa mga spirit beings, wala silang limitation. Kahit may pader dyan, pwede silang tumagos, pwedeng sila sa isang segundo, inandong kagad sa isang lugar. Kasi, mas mataas ang spiritual world kaysa physical world. No? In fact, ang physical world, nilikha ito ng Diyos, kinopya lang yung world ng Diyos sa spirit. Yung spiritual world na kinaroroon ng Diyos ay dito ipinattern ang physical world natin. Kaya kung dito may mga bundok, no? May dagat o may ilog, sa heaven, in the world of the spirit, sa daigdig or in the realm of God, meron ding tubig, may ilog, no? Meron ding mga bundok, may mga punong kahoy din. Meron ding mga animals doon. Pero I believe sa heaven walang ocean. No? Walang ocean, walang karagatan. Meron mga rivers. Okay. Balik tayo dito sa pino-point out natin. Medyo malalim lang po ito, no? So, again, sinabi ko, ang tinuturo sa atin ng Panginoon, ang pag-activate ng law of the Spirit ay ang pananampalataya natin. Our faith. So, kapag ginamit natin ang pananampalataya, all things will become possible. Kasi pumapasok tayo sa realm o sa digdig na walang imposible in the world of the Spirit. Kaya sinabi ni Jesus sa Mark chapter 9, verse 23, if you can believe, all things are possible to him who believes. Ba, intindi. Kaya kayo mananampalataya, lahat ng bagay ay mangyayari sa iyong sumasampalataya. So again, in the spirit world, walang limitation. Walang limitation. Sa physical world lang meron. So ito nangyari, nung nahulog ang axe head, ayon sa law of physics, lulubog ito kasi mabigat eh. Pero, nung si Elisha ay kumilos na sa pananampalataya, at ang kanyang faith ay may action, alam nyo, ang pananampalataya, laging may action ito eh. Laging may corresponding action. No? Pumutol siya ng sanga, tiyak na tiyak siya doon sa gagawin niya eh. Hindi niya sinabi doon sa mga estudyante propeta na disciple niya, mga pards, mga brad, titingnan natin kung e-epekto ito ha. Huwag kayong magtatawa pag hindi nangyari. Basta manampalataya na lang kayo, subukan natin. Putol ako ng sanga, tingnan natin kung aangat. Walang ganun eh.
Kundi immediately, pumutol siya ng sanga, para ordinaryo lang sa kanya ang miracle. Alam niyo, kapag ikaw ay nabubuhay sa miracles ng Diyos, araw-araw, ordinaryo lang sa iyo. Ordinaryo lang sa iyo. Dapat talagang sa ating mga manampalataya, who lives in the realm of the Spirit, dapat ordinaryo at normal lang sa atin ang mga miracles. Hindi yung nagtataka tayo, uy, akalain mo yung bata mamamatay na, nabuhay, pinag-pray lang. Hindi. Sa atin, normal lang yun eh. Yun ang normal sa atin. At ang ating habitat, ang mga animals, may mga kanyang-kanyang habitat eh. Ang isda sa tubig. Ang ibon, gusto niya lagi sa air, lipad-lipad. Ang mga eagle sa mga malaking bato, sa mga bundok, sa mataas sa punong kahoy, ayaw nila sa ibaba. Yun, natural habitation nila. Alam niyo, natural habitation natin is the presence of God. Yun ang nawala kay Adam eh. Pero ni-restore sa atin ngayon through Jesus. Our natural habitat or natural habitation natin ay ang presence ng Panginoon. And in the presence of the Lord, there's always miracle. Tandaan niyo yung sinabi sa Psalm 91, Psalm 91 verse 1, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Then binaybay na doon ang protection ng Panginoon. Para kanino? Doon sa tao who dwells in the secret place of the Most High. At yung secret place of the Most High, walang duda, walang iba, kundi ang presence of God. Na pinaka-safe na lugar sa buong mundo. Ang tao daw na nananahan sa presence ng Diyos in the secret place of the Most High, kaya tawag secret kasi hindi yan alam ng sanlibutan eh. Nang pinaka-safe na lugar ay ang presence ng Diyos. Hindi alam niya ng sanlibutan. Tayo lang nakakaalam niya. Kaya tawag niya secret place. Actually, that secret place is the presence of God. Psalm 91. After binanggit na yung protection ng Panginoon. Yung blessing ng tao na nananahan lagi sa presence ng Panginoon. So in the presence of God, all things becomes possible. Kaya when we dwell in the presence of God, we are dwelling in the realm of the miraculous. Uulitin ko, when we dwell in the presence of God, kaya maganda yung nagbababad tayo sa presence ng Diyos eh. We are dwelling, abiding in the realm of the miraculous. Because in the presence of God, all things are possible. Sa mundo, laging tali tayo, limited. Pero sa presence ng Diyos, in the realm of God, all things are possible. At ang pag-release ng mga miracles, pag-release ng supernatural miracles, ay ang ating pananampalataya. So, balik tayo kay Elisha, pumutol siya ng sanga. No? Alam ni Elisha gagawin niya. Saan nahulog? Dito, inihagis niya. Biglang ang pumalit ay yung bakal, lumutang. Bakit lumutang? Kasi nananampalataya si Elisha na yung ginawa niya, yung exchange na yun, makikipagpalit siya sa pamagitan ng pat-pat na yun, o nakapiransa nga, makikipagpalit siya by faith. Kaya, action yun ng pananampalataya. Kaya nung inihagis niya, nangyari yung pakikipagpalit niya. Nagkaroon ng supernatural exchange. Lumutang yung bakal, imposible yun. Pero sa faith, sa realm of the Spirit, all things are possible, nangyari lumutang. Because of his faith at yung kanyang corresponding action. Kaya nga, sa tao, nagkasakit, dineclare ng doktor, you only have 3 months to live. Sabi yun ng doktor, in the physical realm. Pero, kapag inactivate natin sa supernatural realm na all things are possible, inactivate natin ang miracles by faith sa sapawan ng kapangyarihan, supernatural power, yung sinabi ng doktor na you only have 3 months to live. At yung tao ngayon ay mabubuhay. At ang tawag natin dyan, miracle. At yung miracle na yun,
sa mga taong hindi nakakilala sa Panginoon, ma-amaze sila. No? Magugulat sila. Pero sa atin, hindi tayo dapat ma-amaze dahil normal na normal sa atin yon. At the more na ang miracles ay maging normal sa atin, the more din na lalo naman tayong makakakita ng miracles. Ulitin ko, the more na maging normal sa atin ang miracles, lalo naman tayong makakakita paulit-ulit ng miracles ng Panginoon. E yung taong hindi naniniwala sa miracles ng Panginoon sa panahon natin ngayon, wala siya talaga makikita ang miracle. Bakit? Inunahan na niya, nilimitahan niya na kagad. Kaya si Satanas, galit na galit, inis na inis si Satan sa mga miracles, signs and wonders. Kaya wala siya magawa, gagawin niya, gagayahin na lang niya, fake na miracles o demonic miracles, nakakagawa rin si Himala to deceive people. Pero ayaw niya talaga ng signs, wonders, and miracles sa church. Ayaw niya. Kaya si Satan gumawa, in-infiltrate niya ang church at gumawa siya ng doctrine na ang mga miracles, signs, wonders, and miracles sa church ay tapos na, tinapos na. Nagsis na, huminto. No? Nagsis na, huminto. Pero where in the Bible na sinabi na ang mga miracles ng Diyos ay hihinto? Kahit 1,000 beses na pag-aralan mo ang Bible, wala kang makikita ni isang talata. Pero tayo, marami tayo may papakita na ang miracles at pagtugon ng Diyos sa supernatural paraan hanggang ngayon nangyayari. Ang mga apostles ni Jesus, they live in the realm of the miraculous. Sapagkat natutunan nila ito kay Jesus, na walang limitation sa spirit realm when we believe in the Lord Jesus Christ and His Word. Okay. So, great exchange yun. Sanga, lumutang yung palakon. At makikita po natin yan. Kay Jesus, no? Ito ang isang example ng axe head that float. Yun nangyari, yung ginawa ng Diyos. Na si Jesus ay bumaba sa lupa. God became man. Para ano? Bakit ang Diyos ay nagkatawang tao, naging tao? Bakit? For our sake, to save us from hell. For our sake, to bring us to heaven. For our sake, so that we can become sons of God. Tingnan nyo ang great exchange, ha? Sabi sa 2 Corinthians 5:21, tayo, sinners tayo, siya ang righteous. Ang ginawa ni Jesus, He became sin for us, so that we may become the righteousness of God. Nakipagpalit siya. Great exchange yun. Bumabasa sa lupa, God became man, so that man can become sons of God. Jesus came down to our planet at nanirahan sa planet Earth as man para tayong mga tao ay magkaroon ng chance na manirahan din sa heaven. Jesus went to hell nung siya'y namatay. Sa iba, napakahirap paniwalaan. Did Jesus went to hell? Paano siya pupunta sa hell? Ay siya ay holy. Pero huwag niyo kalilimutan, dinala niya ang ating mga kasalanan. Saan ba pupunta tayo makasalanan? Sa hell. So, anong ginawa ni Jesus? Siya na yung pumunta sa hell para wag lang tayong pumunta sa hell. Jesus came down to our planet. He went to hell so that we can go to heaven. See? Nakipagpalit talaga siya. At tayo, para tayong aksed. Ang aksed, napaka-imposibleng lumutang. In the physical realm, imposible yan. Pero with God, all things are possible. Parang tayo yung aksed na imposible na tayong maligtas. Tayo pinanganak na sinners because we inherited the sinful blood of Adam at tayo, buhay pa, taga-impyerno na. Tayo ay nasa leka. Buhay pa tayo, baby pa tayo, ay naghihintay na yung judgment sa atin sa lake of fire. After ng hell, sa judgment day, itatapon ang hell
together with all the souls, Satan and his demons and fallen angels, will be thrown into the lake of fire. At yung lake of fire forever and ever, sa buong eternity, habang ang Diyos ay Diyos, nandoon yun. At ang mga souls, together with Satan and his demons and fallen angels, ay tortured doon forever sa buong eternity. Yun ang destination natin. At naawa ang Diyos sa atin. Kaya siya mismo ang bumaba. No? Bumaba para iligtas tayo. Siya ang nagpakasakit para iligtas tayo. Napansin niyo si Elisha pumutol ng sanga. Hindi siya pumutol ng metal o pumutol ng ibang bagay. Sanga, kahoy ang pinutol niya. Why? Sapagkat yung stick na yon, yung wood stick, represents the cross of Jesus. Pag sinabi sa Bible, the cross of Jesus, meaning, yung sacrifice ni Jesus na kanyang ibinigay. He was crucified on the cross. So, yung cross ni Jesus ang naging kapalit natin para tayong lumubog sa kasalanan, sa tubig ng kasalanan, ay umangat at maalis tayo sa tubig ng kasalanan. Sabi ni Elisha, doon sa kanyang disciple, damputin mo. Kinuha, inalis sa tubig. Nawala tayo sa pagkalunod sa tubig ng kasalanan. Nung pumalit si Jesus, ang kanyang suffering sa cross ay ipinalit niya para tayo ay umangat at lumubo at mawala sa pagkalubog sa kasalanan. Inangat niya tayo. Hindi lang tayo inalis sa kasalanan, kundi iniangat pa tayo sa mataas na kalagayan. Alam niyo, kalagayan natin ngayon, abay napakataas. Maraming hindi nakakaalam niya. Ito po ang level natin. Before the fall of Adam, ayon sa Psalms chapter 8, verse 5 and 6, no? Basahin natin. Psalms chapter 8, verse 5 and 6. Ito po ang original man, created in the image and likeness of God. Psalms chapter 8, verse 5. And 6. Ito yung original, before the fall of Adam. Ha? Ito yung kung saang level tayo. Yet you have made him. Basahin natin verse 4 muna. What is man that you think of him? And the son of man that you are concerned about him. By the way, this is from the new translation ng NASB. Nirevise na po ang NASB 2020. Kaya ito po from magandang salin po ito. New American Standard Bible 20, NASB 20. Okay. What is man that you think of him, and a son of man that you are concerned about him? Verse 5. Yet you have made him a little lower than God. Sa ibang translation ay angels ang itinranslate. I think sa Septuagint yata ay angels din. Kasi yun ang nasa isip nila. No? Alam niyo, minsan yung mga translators, may batik ng sariling doctrine minsan. Kaya, from time to time, pumupunta tayo sa original na salin. Sa Hebrew, pag Old Testament, sa Greek, pag New Testament. Madalas may mga translations na may halo ng kanilang doctrine. No? Lalo na pag ito ay hindi word for word translation, kundi tos for tos. So yung iba, sinalin ito na angels. Kasi nga naman, Elohim, ang word na ginamit, ang Elohim ay ginagamit as plural form ng singular L na ang ibig sabihin ay spirit being. So ang Elohim ina-apply sa God, ina-apply sa angels, ina-apply sa mga spirit beings, depende sa context. And this time ang sabi, ano ang tao na ginawa mo lang siya ng mababa ng konti sa Diyos? Hindi, I believe, hindi ito angels, God Himself. Bakit? Kasi, dito lang sinabi, no? Mamaya, susunod natin. Sa Genesis chapter 1, verse 26 and 27, sabi ng Panginoon, sa Holy Trinity, let us make man in our image after our likeness. And God created man in His image after His likeness. Tao lang ang sinabihan niya that we were created in the image and likeness of God. Hindi yan sinabi sa mga angels. No? At ang nag-uusap doon
ay mismo ang Holy Trinity. May mga maling teachings na sinasabi ang kausap doon ay ang angels. Sasablay yun. May kilalang theologians nga sabi ko, bumalik sa doon sa ang teachings niya ang kausap daw ng Diyos doon, mga angels. Sabi ko, mali. Kilalang theologians yun. Hindi ko babagit yung pangalan. Pag sinabing angels, number one, sabi ko, let us make man. Ang angel ba may creative ability to create man? Wala. Pangalawa, in our image and likeness. Ang angels ba ay in the image and likeness of God? Hindi. Pangatlo, kukonsultahin ba ng Diyos ang angels kapag siya'y lilikha ng tao? Hindi. May sariling desisyon ang Panginoon. May sariling desisyon. Major plan, major decision. At nag-uusap ang Panginoon, let us make man in our image after our likeness. And God created man in His image and likeness. Ang mga Jehovah's Witnesses, ang mga cult religion, lahat sila halos, ang paniniwala nila, ang kausap ng Diyos doon ay angels. Kaya sabi ko nga, pag pinaniwala natin, angels ang kausap natin dyan, di tayo nakikiisa na sa mga cult. Just to deny the Holy Trinity, sinasabi nilang angels ang kausap doon. Mali. Mali yun. 100% mali. So, we are the crown of God's creation. Ibig sabihin, tayo ang masterpiece of God. Sadyang ginawa ng Diyos na mas mataas ang tao kaysa mga angels para ilagay si Lucifer na dating cherub ng Panginoon sa envy and jealousy at nung makita niya nilikha Diyos ang tao, sobrang inggit ni Lucifer. Alam na natin nangyari, pinasok niya ang planet Earth, bumagsak siya doon sa kasalanan. So talagang nilikha ng Diyos ang tao na mas mataas kaysa angel. So ang sabi dito, you made him little lower than God and you crowned him with glory and majesty. Imagine. Pumapangalawa tayo sa Diyos at tayo ay pinutungan sa English word ay crown. No? Pero alam nyo, sa original na Greek, ito ay atar, A-T-A-R. Nang ibig sabihin, surround, to surround. Or surrounded, surround. To cover, to surround. To encircle. Meaning, you encircle, you surround him with glory and majesty. So ito si Adam, nung nilikha ng Diyos, merong surrounded siya ng glory ng Panginoon. Yung glory ng Panginoon is the manifest presence of God. The glory of God and honor. Kaya talagang mataas, magandang ginawa ng Diyos sa tao. You have made him rule over the works of your hand and you have put everything under his feet. So hanggang dito na lang tayo. No? So ang tao daw, sa simula, originally, nilikha ng Diyos na siya ang authority sa planet Earth. Lahat ng animals, lahat ng bagay sa mundo are all under his feet. Ang tao may authority. Bakit? Ganon kataas ang tao before the fall of Adam. Man must reign on this planet. At walang sin, walang kasalanan. Kung hindi bumagsak si Adam sa kasalanan, ang buong mundo ay isang malaking paradise and we will enjoy the blessings of God. Walang iiyak, walang luha, walang kasalanan, walang karumihan. Perfect ang planet Earth, pero nasira sapagkat nagkasala si Adam and Eve. So ngayon, nawala, kaya napansin nyo, nabuksan ang mga mata ni Adam and Eve. Nakita nila, hubad sila. Bakit? The original covering of man was the glory of God. Lahat ng hayop, creatures, nilikha ng Diyos, binigyan ng Diyos ng kanya-kanyang covering. Ang mga ibon, feathers. Ang mga aso, balahibo. No? Kaya sa mga malalamig na lugar, ang mga animals, malalago ang balahibo. Sa mga tropical climate, mga kitkit ang balahibo. Alam niyo ng Panginoon eh. Lahat may covering, lahat may protection, except man. Tayo lang ang nagbibihis. No? Bakit tayo magbibihis? Kasi wala tayong covering. Kaya pag wala tayong covering. Ba't tayo lang nagbibihis sa lahat ng creation ng Diyos, creatures ng Diyos? Kasi may nawala nga sa atin.
Our original clothing ay ang glory ng Panginoon. Ngayon, sa John chapter 17 verse 22, mababasa natin doon na pinadalangin ni Jesus na ma-restore yung glory. Father, yung glory na binigay mo sa akin, ibinibigay ko naman sa aking mga alagad. So nagkaroon ng restoration of God's glory because of Jesus. So yung glory na wala kay Adam, binabalik sa atin. Ang difference lang, hindi natin nakikita yung glory with our physical eyes. Hindi natin nakikita. But we are covered with that glory. Lagi ko nga sinasabi, ang glory covering natin, hindi pare-pareho. May makapal, may manipis, may makapal na makapal. Depende sa ating relationship with God, depende sa ating pagbababad sa presence ng Diyos, depende sa pagbabad sa salita ng Diyos, depende sa pagbabad sa panalangin, depende sa pagsunod natin sa Panginoon. The more we obey God, the more we meditate the Word of God, the more we pray, the more we immerse ourselves in the presence of God, the more the glory of God covering us ay kakapal. Becomes thick. Kaya sabi sa Isaiah chapter 10 verse 27, the anointing of God breaks the yoke of bondage. No? Pero sa original na Hebrew, ang idea ay ganito. And I think sinali niya sa Amplified Classic, Amplified Bible. Dalawa na kasi yung Amplified Bible, isang bago ni-revise nila, pero mas gusto ko yung Classic . Sa Amplified Classic, sabi ay, the fatness of God's anointing destroy the yoke of bondage. Parang ganun sabi. Meaning, mayroong fatness, may pag-increase ang measure, may pagtaba. At yan, na-discover ko sa mga deliverance session na kapag in-interview ko yung mga na possessed ng demonyo na delivered, tinatanong ko, ba't kayo parang nasisilaw? Ba't hindi kayo makatingin diretso? Ba't hindi ka makatingin diretso? Ba't nakaganon ka? Kasi ang liwanag nyo, para kayong sikat ng araw. At ang mga mananampalataya, kikita ko para mga fluorescent light. Nakikita ng mga demons sa atin, yung covering natin. At maging yung na-possess, ay nakikita rin nila. No? So, tayo lang hindi nakakakita. Kasi bound tayo sa physical body. So, confirm na meron tayong covering. Now, nung bumaba si Adam, nagkasala, bumaba lahat ng tao. Hindi na tayo pumakapangalawa sa Diyos. Bumaba tayo, mababa sa angel, mas mababa kay Satan and his angels and his demons. At ang naging kapantay natin ay ang animal kingdom. Kaya may mga tao, minsan nabubuhay, na makahayop yung gawain, parang animals ang ugal, parang animals, matapos mang-rape, pinutol-putol ang katawan, o yung nananahimik, wala siya magawa, binaril niya, mga ganon. No? So, daig pa niya. Ang animals nga, hindi nga ganun. Mas mababa, lumalabas, mas mababa pa sa animals because of sin. Now, ang tao, pag nakay Jesus, ibinabalik sa mataas na kalagayan. Ibinalik na po tayo sa original position natin. Kaya sabi sa Bible, Romans 5:17, we will reign in life through the Lord Jesus Christ. At sa position natin, in the realm of the Spirit, Ephesians chapter 2, verse 5 and 6, ay tayo, we are seated with Christ, together with Christ in heavenly realm. No? Seated with Christ. At sa Revelation 3 verse 21, mismong aktual maranasan natin ang pag-upo sa trono ni Jesus. At sabi niya, sino magpatuloy hanggang wakas, ay bibigyan ko ng chance umupo sa aking trono. Why? Because we are now the body of Christ. No? So we became the body of Christ. Kaya pinagtatalunan ng araw. Sino mataas? Ang mga tao o anghel? Sabi, ang majority nagsasabi, mga angels. Sabi ko, hindi. Ang pag-uusapan, sino bang tao? Believers or unbelievers? Kung unbelievers, walang doubt, siyempre anghel. Pero kung mga anak ng Diyos, sino mataas? Angels or mga anak ng Diyos? Born-again Christians? Sabi ng majority, mga angels pa rin. Ay, hindi, mali ka. Ang mataas yung mga anak ng Diyos. Why? Because the children of God became the body of Christ. So, kung we became the body of Christ, part of Jesus Christ tayo, Jesus is the head, and we are the body, ayon sa Colossians chapter 1, verse 15 hanggang 18, pinapaliwanag doon, Jesus as the creator of the universe, then we became His body, and He is the head. So, kung tayo ay part of the Lord Jesus Christ,
si Jesus at tayo isa. Now, sino mataas? Si Jesus o ang mga angels? Of course, Jesus. Kaya pala sabi sa Bible, di nyo ba alam, sabi ni Paul, that you will judge, huhusgahan nyo ang mga anghel. Huhusgahan nyo ang mga anghel. At sa Hebrews 1:14, ang sabi ay, the angels of the Lord are ministering spirits to those who are heirs of salvation. Para sa atin. For those who are heirs of salvation. So, sila ay kasama natin, tinutulungan natin. Hindi natin sila utusan, pero tinutulungan, in-appoint sila ng Diyos para tulungan tayo sa buhay nito, mga angels ng Panginoon. Alright, so anong nangyari ngayon, because of that great exchange, dahil sa cross ni Jesus, tayo na lubog sa kasalanan ay umangat kagaya ng axe na imposible mangyari. Imposible na po tayo maligtas, pero Jesus saved us sa pamagitan ng kanyang suffering on the cross. At yun ang pinakamaganda. Na-restore tayo, hindi lang umangat yung axe head, no? Kundi sabi niya, sige, damputin mo, kunin mo na, alisin mo na sa tubig. Ganun nangyari sa atin, inalis na tayo ng Diyos sa kasalanan. No? At hindi lang ganun, inalis tayo, tumaas tayo sa tubig, nakagaya axe head, kundi tayo itinaas ng Diyos sa mataas na kalagayan na yung nawalang posisyon ng tao ay napabalik sa atin. Tayo ngayon ay nakaposisyon sa mataas na kalalagayan together with our Lord Jesus Christ. Kaya si Jesus, sabi sa Bible, is now sitting at the right hand of the Father, at tayo may ganun din, kasama tayong Jesus, and we will reign together with the Lord Jesus Christ. Sa mataas na posisyon na yun. Kaya pag tinanong, who we are in Christ, we are sons of God. So ulitin ko sa akin pong pagtatapos, ano nang ginawa ni Jesus? Karoon ng great exchange, parang axe head, kapalit ng stick, ng kahoy. No? Jesus came down to our planet, He became man, so that we can become children of God or sons of God. Jesus went to hell upang tayo na destined na sa hell ay makarating o makapunta sa heaven. Jesus became poor so that we can become rich. No? 2 Corinthians chapter 8 verse 9, si Jesus naging mahirap. Iniwan niya ang riches and wealth of God's kingdom. Iniwan niya ang kingdom of God for our sake. And He became poor, an ordinary man, para tayo maging mayaman. Saan? Sa lahat ng kayamanan ng kaharian ng Diyos. Sa ngayon, hindi natin nakikita ang ating kayamanan, but we are the richest people in the whole wide universe. Wala na yayaman sa atin. Why? Sapagkat ang heavens and all the riches and wealth of God's kingdom na pinamana kay Jesus, lahat kabahagi tayo, pinamana rin sa atin. Why? Because we became the body of Christ. So, parang kagaya nga na, lagi sa lahat ng bagay, merong tinatawag na exchange eh. Ito ay umiiral na batas na kapag meron kang ibinigay, may babalik sa iyo eh, may papalit sa iyo. Kaya pag nagbigay ka ng masama o pangit na bagay, ang papalit sa iyo pangit din. Yan yung tinatawag sa law of sowing and reaping, sa tinatawag na sa Galatians 6:8 at ganyan din sa 1 Corinthians 9:6, that what you sow, you shall reap. No? Kaya pag marami kang itinanim na magandang bagay, marami ka rin aanihin na magandang bagay. Sa physical world, totoo yan. Nagtanim ka ng buto, ng pakwan, natural, aanihin mo, pakwan din. Hindi ka aani ng milon o ng mangga kasi yung tinanim mo, binhi ng pakwan. So, ganun din, pag nagtanim tayo sa mundong ito, sa physical world, ng masama sa kapwa-tao, sooner or later, babalik din niya sa atin. Hindi maaaring hindi. Because it is a law. Hindi mo maranasan yan, pero in the future, it is a law. Mangyayari at mangyayari. Sa Bible, ang daming example, hindi ko na, alam nyo, napakahaba pa ito, pero puputulin ko na. Napakaraming example ng tinatawag na the law of exchange. The law of exchange. No? Bigyan ko kayo ng example. Na si Jesus magpipreach, nagigit-git siya ng mga tao. Nakita niya yung bangka. Pwedeng gawin pulpito. Kaninong bangka ito? Kay Pedro. Brad, pahiram ako ng bangka mo.
Sige, isud mo nga, nasisiksik ako ng tao. Okay po. Malungkot si Peter kasi magdamag, wala siya mahuli. Nagsimula sa madali araw siguro, malungkot siya. Ngayon, dahil sa ipinahiram niya, binigay ni Peter yung bangka niya kay Jesus. After ministering, or after his ministration sa mga tao, nag-alis sa mga tao, hinarap ni Jesus si Peter, Brad, ihulog mo yung lambat. Alam ni Jesus ang needs ni Peter. Ihulog mo yung lambat mo. Diyan sa pagdako. Nako, magdamag ako, nag-uhulog dito. Wala. Hindi, ihulog mo. At sige na, pakikita ko sa'yo. Inihulog niya, nagkandapunit yung lambat. Bakit? Puno ng blessing. Ba't siya bilas ng Panginoon? Pinalitan ng Diyos yung ginawa ni Peter. Merong binigay si Peter As an exchange, pinalitan ng Diyos ang blessing. Binas niya si Peter. No? Makikita po yan sa Luke chapter 5, verse 1 hanggang 7. No? Anong needs ng planet Earth? Anong needs ng mankind? Pinakamahalagang needs, salvation. Anong kailangan ng tao? Maging anak ng Diyos at maligtas. Anong ginawa ng Diyos? Gumawa siya ng great exchange. Binigay niya si Jesus. No? May binigay ang Diyos si Jesus. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Anong inani ng God the Father? Maraming anak ng Diyos. So meron siyang binigay, as an exchange, bumalik sa kanya yung kapalit. No? So totoo yung exchange, the principle of exchange, or the law of exchange. Si Elijah, no? Nakikita natin sa 1 Kings chapter 17, verse 10 hanggang 16. Pinapunta ng Panginoon doon sa bahay ng balo. Na hirap ang buhay ng balong babae. Nadat ni Elijah na namumulat ng kahoy. Mrs., makikiinom naman. Nung kukuha na siya ng tubig, ikuha mo na rin ako ng tinapay. Nako, yan ang wala ako. Alam mo ba na namumulta ko ng kahoy para panggatong sa huling meal ng anak ko. Pagkatapos ito, ready na kami mamatay. Last meal na nila yun. Sandakot na harina, kunti langis, at ito na, tapos na kami. Nasa paano na sobrang hirap na yung, desperado na yung ali, yung widow. Sabi nila, hindi, kuha mo muna ako. Bigyan mo muna akong tinapay. Tingnan mo kung ano mangyayari. Okay, sige, unahin kita. Binigyan ng babae, masyado namang mapagbigay yung babae. Nung binigyan ng tinapay, imbis na kainin ng babae, sinacrifice niya, pinakain niya sa man of God. Anong nangyari? Kapalit ng ginawa ng babae, binless ng Diyos, yung tahanan niya, at yung lalagyan ng harinay, pagbukas ng babae, nag-overflow, at yung lalagyan lang is overflow, hindi sila kinulang ng pagkain kailan hanggang sa nagtagulan. Paano nagkaroon ng ganong miracles sa tahanan ng widow woman? Kasi meron siyang ibinigay at ang kapalit, may tubo pa. So yung katawagin na principle or the law of exchange. Tapos meron pang, may bonus pa yun eh. Bakit? Namatay yung anak ng balo. Hindi nagtagal, namatay. Doon nakikituloy si Propeta Elijah. Nainis yung babae. Ano ka ba, man of God? Talaga bang may galit? Ano ba nagawa ko sa'yo? Pati ang anak ko'y pinatay ng iyong Diyos. Nasa anak mo? Nandoon. Kinuha ni Propeta Elijah, dinala sa taas. At nanalo si Elijah, Lord, bakit ganito? Namatay yung anak. Buhayin mo, ibalik mo ang buhay ng bata. Then umunat siya doon sa bata 3 times. At yung batang patay, nabuhay. At pagbaba, kasama niya yung bata, eto, buhay ang anak mo. So may bonus pa yung babae. Hindi sapat yung blessing na nag-overflow yung harina, overflow yung langis. In the end, yung anak niya ay nabuhay. Naka-receive siya ng miracle. So, the more we give, the more na merong exchange na mangyayari, at dumating ang panahon, merong pang bonus. No?
May bonus. Sabi sa Ecclesiastes chapter 11 verse 1, cast your bread upon the water. Itapon mo ang iyong tinapay sa tubig, sa beach, sa dagat. Sooner or later, makikita mo, yung tinapon mo doon sa tubig, makikita mo, nasa harapan mo. Anong point doon sa Ecclesiastes 11:1? Babalik. Kung ano yung itinapon mo sa malayo, babalik sa'yo. It will come back to you. So, purihin ang Panginoon. So, hanggang dito na lang po tayo at tayo ay laging mas lumapit sa Panginoon at lalong lalapit ang Panginoon sa atin. Sabi sa James 4:8, come close to God and He will come close to you. So, praise God. Napakabuti ng Diyos at binigyan tayo ng great exchange, gaya ng oxen na imposible lumutang, tayo imposible naligtas, pero because of that great exchange, the law of exchange, tayo ay napapunta ngayon sa kamay ng Diyos. Miracle po yan. Araw-araw, expect a miracle. Araw-araw, i-practice natin yung the principle of exchange or the law of exchange. Si Jesus, bakit siya ay puno ng power, signs, and wonders? Pagdating niya ng umaga, nagmi-minister siya sa mga tao, hindi na siya nagpipray. Release lang siya ng miracle. Why? Kasi may ginawa na siya. Nagkaroon na ng exchange. Pumasok siya sa law of exchange. Anong pinampalit ni Jesus? His time. Inoffer niya yung His time together with His Father, our Father. Buong magdamag ang time niya, binigay niya sa Ama. Kaya pagbaba niya sa bundok, full of power siya. So may binigay ang Panginoon. Sa mga hyper grace teaching, kontra ito. Kasi sa hyper grace, ang turo nila, kahit hindi ka kumilos, wala kang gawin, still, God will bless you. Bakit? Nasa ilalim tayo ng biyaya ng Diyos. Wrong. Under the grace of God, under the law of the grace of God, or principle of the God's grace, na-activate ang biyaya ng Diyos kapag meron tayong ginawa. At ang example dyan, obedience. Sabi ni Jesus sa John 14 verse 21, ang sino mang sumunod sa aking salita, ang sino mang mag-ingat o sumunod sa aking salita, ay siyang umiibig sa Ama. At iibigin siya ng Ama, at iibigin ko rin siya. At ako'y magpapakahayag sa Kanya. Kailan magpapakahayag si Jesus? Kapag sinunod mo ang salita ng Diyos. So sa hyper grace teaching, wala yun eh. Huwag ka nang kumilos. Bakit? Kahit makasalanan ka, still God will bless you. Mali po yun. Mali yun. Sa kingdom of God, under the grace of God, na-activate ang power and blessings of God's grace kapag ikaw ay may ginawa. Yung tinatawag naman na hindi sa pamagitan ng good works natin, kaya tayo ay naligtas, it's by the grace of God. Referring yun sa salvation. Iba yun. Ang plano ng salvation, ang lumikha ng salvation, ang nagplano niya, nagbigay niyan ang Diyos. Wala tayong ginawa. That's God's grace. Pero patungkol sa pang-araw-araw na buhay, if you want to receive the blessings of God, if you want to receive the miracles of God, meron kang gagawin. Number one, you must believe. Kaya sabi ni Jesus if you can believe, all things are possible. Meaning, if you can believe, the grace of God, the power of God's grace will be activated. Yun ang point ni Jesus. Gusto mo magpakahayag ako sa iyo? Keep my word. Meaning, obey my word. And the Father will love you, and I will love you, and I will manifest myself to you. That's the grace of God. Gusto mo maligtas? Ma-receive ang grace of salvation? Come to Jesus. Believe Him. Receive Him. Accept Him to be your Lord, God, and Savior. Kita nyo, may aksyon. May aksyon para ma-release ang blessing ng grace of God. Kaya mali, yung sinasabing, we are under the grace of God, wag ka nang
Kahit hindi ka mag-pray, hindi ka magbasa ng Bible, still God will bless you. Kahit gumawa ka ng kasalanan, you don't have to repent. God still loves you. That's the grace of God. Wrong again. Wrong again. Sapagkat ang repentance, yan ay blessing ng Diyos sa atin para tayo ma-restore sa fellowship at relationship with our God. So pinakita ko lang sa inyo ilang extreme ng hyper grace, and some of them don't believe in hell. No? Some of them don't believe that the Bible is the Word of God. Papunta sa pagkakulto na po yun. No? So praise God, we're living under the grace of God, and to activate the power to release the blessing of God's grace, we must act. Anong action natin? By faith. So let's believe God, His promises, that all things are possible to him who believes. Lord, maraming po salamat sa umaga ito, sa iyong pambiyaya. Thank you, Lord, for restoring us to that higher position, Lord, na nawala sa tao. We are now seated together with the Lord Jesus Christ in heavenly places, in heavenly realm. And the blessings of God's kingdom belongs to us now. And everything, Lord, ma-experience namin lahat ng pagpala mo as we continue to believe your promises, Lord. Yes, Lord. At Lord, ang miraculous realm, ang natural habitation namin, in the presence of God, there is no limitation. Maraming po salamat, Panginoon. Pagpalain mo yung mga kapatid na kasama namin sa pagsamba sa umagang ito. And those who are sick, those who are weak will become strong. Sapagkat ito'y binigay mo na sa amin. Jesus became sin so that we might become the righteousness of God. Jesus became sick on the cross so that we might be healed. By His wounds we are healed. Jesus became poor that we might become rich. Jesus died so that we might live forever and ever. Lord, kasama ang pangako mo, let your people receive your healing power. Let them be healed today in the name of the Lord Jesus Christ. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. At kung kayo po ay nanonood, na pakinggan yung salita ng Diyos at hindi nyo sure kung kayo ay saved or hindi saved, kung kayo ay anak ng Diyos o hindi anak ng Diyos, this is your time, this is your day, na kayo ay magiging anak ng Diyos. Ang kailangan lang, believe the Lord Jesus Christ. Accept Him to become your Lord, your God, and your Savior. Kung gusto mong tanggapin si Jesus to become your Lord, God, the Savior, sumunod ka sa aking panalangin, sasamahan kita. Taas mo iyong kamay sa Panginoon bilang pagsuko. Sabi mo ganitong panalangin sa iyong bibig, mula sa iyong puso. Sabi mo, Panginoong Hesukristo, sige sabi mo, Lord Jesus Christ, I believe you, Lord. You died for my sins. Opo, Panginoon, namatay ka para sa aking kasalanan. At ikaw ay nabuhay na maguli upang ako na sumampalataya sa iyo ay mabuhay din magpakailanman. Panginoong Jesus, sa umagang ito, I believe you, Lord, and I accept you to be my Lord. Maging aking Panginoon, Panginoon ng aking buhay. And to be my God, maging aking Diyos. Hindi na ako sasamba sa iba pang Diyos ang Panginoon. You will be my God forever. And I accept you as my Savior, my personal Savior. Salamat, Panginoon. Lord Jesus Christ, you are now my Lord, my God, and my only Savior. Salamat po, Panginoon. I belong to you.
Bigyan mo rin po ako ng Holy Spirit to dwell in me forever, to strengthen me, and to help me to bear fruit with your Christ-like character. Panginoong Jesus, simula ngayon, maglilingkod po ako sa iyo ng tapat. And all glory belongs to your name, the name which is above every name, the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanya-kanyang tahanan. So praise God. At kung kayo pinanalangin ito, kayo na first time na nakarinig ng gospel, ng salita ng Diyos, you are now a child of God. Read the Bible, no? Pray in the name of Jesus. Only the name of Jesus ang iyong gagamitin when you pray. So purihin ng Panginoon sa mga kapatid, sa JCLG at sa iba't ibang mga churches. Tuloy po yung ating Bible study every Wednesday and Friday, 7 o'clock. At purihin ang Diyos. Yung po mga marami po salamat sa mga taga-suporta sa ministry ng Panginoon. Gusto rin nating pasalamatan, samantalahin ko opportunity dito, na pasalamatan si Sister Heidi na nagbigay ng maraming tulong. Dumating dito sa church, na-amaze ako, ang dami palang bigas na dinonate para sa mga kapatiran at maraming mga pagkain. Galing po yan kay Sister Heidi. God will bless you. Sinabi ko lang pangalan para pasalamatan, pero ang blessing ng Lord ay siya magbibigay kay Sister Heidi. Sister Heidi, thank you so much. At ito'y para sa mga kapatiran. God bless you more. So salamat din po sa kahit wala tayong church services, patuloy na faithful, nagbibigay ng tithes and love offering to support the ministry of the Lord. Yung mga senior hindi makaalis ng bahay, pwede nyo naman ipunin yung inyong mga tithes and love offering. Then pwede nyo rin na ipabigay, dalhin kay Sister Rosalie, yung tithes and love offering. So, puri at siya ang nagdadala kay Kapitana. Ito, nagsasalta ako sa JCLG family. Sa iba, puri ang Panginoon at nakikifellowship kayo. Praise God. Pagpalain din po kayo ng Panginoon. So, hanggang dito na lang. Shalom. I release the blessings of God to overflow upon your lives. Be blessed spiritually. Be blessed physically. Be blessed mentally, emotionally, materially, financially, and be blessed socially with all the blessings of God's kingdom. Receive the blessings of God. You are blessed. You are anointed to be a blessing. In the name of Jesus, so be it. Amen. God bless.